I work all night but I feel so kalma. I work all night but I feel so kalma. Day and night, lagi na lang akong slow. Wala mo tayo luto ngayon. So ito na nga. Okay. Daan. Tropa, inumaga na nga kami sa aming biyahe. 12 hours ang inabot sa aming pagbabiyahe dito sa ferry. At ito na, nakarating na kami dito sa aming resort ng Tabla Sea View Resort. Makaka-relax talaga yung view dito mga tol. At talagang syempre kalmado lang yung paligid. Malayo sa gulo, malayo sa problema. At syempre malayo sa mga inggit sa buhay mo. Napakasolid talagang napuntahan namin dito resort sa Romblon. At syempre meron pa mga kasunod dyan, kaya abangan nyo mga ropa. So tara, empty muna. Alright, on the way na kami sa una naming lalapagan. Kasama namin si Steiny, ang aming tour guide. Isa siyang German foreign na may pusong Pinoy na talagang magaling mang wheel ski. Talagang napakadami niyang kwento at dinala niya kami sa pinakamurang mahal na palengke. At ito, may score kami ng 2 kilong hipon. So habang nagdadrive siya, yung kwento niya may action pa mga ropa, no? Kaya talagang alright yan, friendly ang ating ropang si Steiny. At dinala niya na kami sa unang-unang beach na nilapagan namin dito sa Sunset Bistro Beach dito sa Binukot. Dito lang yan sa Romblon at marami pa tayong pupuntahan na beach dito mga tol, kaya abangan nyo. Medyo chill mood muna kami sa unang araw namin dito sa Romblon. Yung tamang lakad ka lang sa dalampasigan, tapos marirealize mo na ang sarap mabuhay ropa. Nakaka-relax talaga ang bawat view ng kalikasan at talaga may halong peace of mind mga ropa. Yung mga hampas ng alon at tunog ng dagat na nanonood sa tenga. Napaka-solid talaga ng bawat view sa mga oras na to, kaya talagang sinusulit na namin. Para sa amin, kulang yung 5 araw para talaga ma-explore mo yung buong Romblon. Pero talagang napaka-solid talaga ng stay namin dito, pati yung mga food trip talagang matatakam ka. Kaya kung may pagkakataon na bumalik kami dito, ay pipiliin talaga namin bumalik dito kasi napaka-solid talaga. Maituturing ko siya na isa sa mga underrated islands sa buong Pilipinas dahil konti lang ang turista pero napakaganda at malinis pa. Dahil na rin siguro sa mga hindi pa siya overpopulated mga ropa at konti lang ang nakakalam at di pa masyadong ina-imamarket ng mga bawat island beach dito. Pero napaka-solid kahit mga food trip at mga bawat lugar na napuntahan namin. Kaya abangan nyo yung susunod na part 2 nito mga tol. Alright, let's go!